So next, proceed na tayo dun sa washer method. So actually parang same lang siya dun sa this method. Pero pagdating natin sa washer or yung tinatawag nating ring, circular ring method, meron lang siyang butas dun sa gitna. So ganito yung figure niya. For example, ganito. Yung area bounded natin is ito. Yung in between F and G. So, kapag ni-rotate natin yan along dun sa axis of rotation natin, which is sa case na to is age, so, ang mangyayari is, wala namang bakante yung nasa gitna. So, kung dodrawing kasi natin, for example, meron tayong ganong klaseng figure. So, ganito. Ayan. So, kapag ni-rotate natin siya along x-axis, so, kung nga dito, along x-axis, ang mangyayari is, una, di ba sabi ko nga, reflect lang natin siya dun sa axis of rotation. Kung yung distance nito, gayahin lang natin. Parang ganito yung magiging figure. So, pero kung kukonect natin yan, ganito yung magiging itsura niya. So, ibig sabihin, merong part na hindi kasama dun sa mafa-form na solid. Yung gitna natin, hindi siya kasama. So, ganun lang yung difference niya. So, kasi dun sa unang part, laging nakadikit yung area natin dun sa axis of rotation. So, same case dito. Yung rotate natin along x-axis, nakadikit yung area natin sa axis of rotation. Dito, hindi siya. Kasi yung axis of rotation natin is yung x-axis, pero yung area natin, nandito lang na part. So, malayo siya. Meron siyang distance between. Kaya kapag ni-rotate natin, meron siyang butas sa gitna. So, ang formula na gagamitin natin dito is pi. And then, meron lang tayo, same lang. Pero, kailangan lang natin yung i-minus R2 squared minus R1 squared dH. So, ang mangyayari lang yan, yung R1 natin is yung sa inner radius, ito niyan. Ito yung kasi ito yung this na kukunin niya natin. So, ito yung this na makukuha natin. So, ayan. Parang ganito yung this na makukuha. Gawa lang ako ng, ayan. So, parang ganyan yung this na makukuha. Yung radius, inner radius niya natin, so, yung inner radius natin is, or yung R1 is yung distance from axis of rotation papunta dun sa lower part ng area natin. Yan yung R1. Yung R2 naman is itong part na to, from axis of rotation papunta dun sa dulong part. Pero same pa din. So, yung strip na ginagamit, kung verticals, kung yung axis of rotation natin is along x-axis or paikot sa x-axis, so ang gagamitin natin is vertical strip. So, proceed na tayo dun sa example. So, try natin to. Ito, find the volume of the solid generated by the area bounded by the curves y is equal to x squared and y is equal to x plus 2. So, ang given natin, y, so, y is equal to x squared and y is equal to x plus 2. So, revolving daw about the x-axis. So, i-revolve natin siya. Revolve about the x-axis. So, una, kailangan muna niyan natin makuha yung area niya or madrawing yung bounded region. So, ito again parabola yan, vertex 0, 0. Yung itsura niya is facing upward. So, kasi x yung naka-squared, so either upward or downward.
positive yung y, so upward yung itsura niya. Yung y is equal to x plus 2, alam natin line yan. So, kapag ganyan, ang mapaplot lang kasi natin vertex. So, kunin na muna natin yung points of intersection ng dalawa. So, meron tayong y is equal to x squared and y is equal to x plus 2. So, substitute lang natin siya dito. Magiging lang tong x plus 2 is equal to x squared. So, x squared, ayusin lang natin. Transpose natin sila lahat dito. Makukuha natin x squared minus x minus 2. So, pagdating sa ganyan, pwede nyo na siyang idiretso sa calculator. Diba, pagdating sa calculator, meron naman tayong mode 5. Kasi quadratic equation na yan. I-type lang natin yung mga coefficients. So, ang makukuha na natin agad is positive 2 and negative 1. So, ibig sabihin, ang x natin are positive 2 and x is negative 1. Or, pwede naman factor nyo. Kung fa-factor out kasi natin yan, makukuha lang is x minus 2 and x plus 1. Or, mag-a-arrive naman sa same roots. So, para makuha natin yung mga points of intersection, apply lang natin. If x is equal to 2, ano yung value ng y? So, kahit alin naman sa dalawa yung gamitin natin, ito na lang. So, y is equal to 2 squared. So, ang y natin is 4. So, if x naman is equal to negative 1, ang y natin is negative 1 squared or positive 1. So, ibig sabihin, yung mga points of intersection natin are 2, 4, and negative 1, positive 1. So, kung pa-plot natin yan, meron tayong negative 1, positive 1, and then meron tayong 2, 4. So, ayan. So, alam natin yung vertex ng parabola is nasa origin. So, and upward yung figure niya. So, ganito yung magiging itsura ng figure natin. Ayan. So, connect lang natin to. Kasi alam natin mag-intersect dyan yung line. So, ayan yung bounded region natin. Ang problem natin yan, sabi niya, volume kapag nirotate natin to along the x-axis. So, kapag rotate natin yan, gayahin lang natin yung or parang i-reflect ko lang sa baba. So, pag na-reflect natin yan, ang magiging itsura is parang ganito. So, magta-touch yung dito niya. And then, connected siya dun sa... Ayan, na-reflect lang natin yung nasa taas. So, ibig sabihin, i-rotate lang natin yan, kaya na-reflect ko lang. So, meron tayong ma-form na figure, na solid figure. So, again, make sure lang na nakikita nyo kung ano yung volume na kinukuha. So, sa case na to, ang volume na kinukuha natin is yung part na to, hindi yung nasa gitna. So, baka kasi yung gitna yung kunin. Pero ang kinukuha kasi natin is yung area na na-generate kapag na-rotate natin to. Yung area na to, pa ikot. So, para mas clear lang, kung titignan niyo nandito yung figure niya, parang ganito yung magiging itsura. So, again, meron siyang butas sa gitna. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yung diretsong diretsong disk. Kasi nga, pagdating sa disk, kasama yung axis of rotation natin dun sa volume. Or parang lagi lang nakadikit yung area dun sa axis of rotation. Pero sa case na to, hindi. Kasi ito, bakante yan. Itong area na to. So, pero, pwede natin gamitin yung disk method. So, kasi kapag kumuha tayo ng disk dyan, so, kuha lang ako, banda na lang dito. So, dito sa part na to, kuha tayo. So, kung kukuha tayo sa part na yan, dito sa part na to,
Ayan. So, ito yung kukunin nating this. So, ano ba yung formula natin kapag meron siyang gap sa gitna? Diba? Ang formula natin, volume is equal to R2 squared minus R1 squared dH. So, since vertical strip yung gagamitin natin, ang mangyari magiging lang tong R2 squared minus R1 squared dx. So, kasi i-move niya natin yung kinuha nating this from this point papunta dun sa last part. So, ayan. Ano niya yung magiging equation natin for R2 and R1? So, alam natin na dapat yung equation natin are all in terms of x. Pero yung R2 natin, ang R2 natin is yung mas malaki. Itong part na to. So, yung R2 natin is ito, from axis of rotation hanggang dun sa dulo. Eh, ano ba yung mga equation na involved dyan? So, meron tayo, y upper. Ano yung nasa y upper niya? Yung mismong line. Eh, ang y upper natin is y is equal to x plus 2. So, meron tayong x plus 2 minus y lower. Eh, ang y lower natin, yung axis of rotation lang, which is y is equal to 0. So, ito na yung R2 natin. How about yung R1? Yung R1 naman, itong nasa baba. From axis of rotation, papunta dun sa lower part niya. Eh, ano ba yung nasa lower part? Yung y is equal to x squared. So, ibig sabihin, ang R1 natin is y upper, itong upper part niya, which is x squared minus 0. So, ayan na yung mga values natin. Yung pi pala. Huwag natin kakalimutan yung pi. So, meron na tayong R2 and R1. So, kahit, for example, baka kasi mali to, kahit kasi kumuha tayo ng strip dito or ng this dito, same pa din naman yung equation. Kasi yung R2 natin sa part na to, kung ditong part, yun pa din naman. Ang nagtatouch sa taas is yung line, and yung sa baba niya, lagi lang naman yung axis of rotation. And then, yung lower part, yung equation lang naman ng parabola. So, ibig sabihin, all throughout the figure, ang R2 natin is x plus 2 and ang R1 natin is x squared. So, kung i-apply natin yung mga given, so pi, ang R2 natin, magiging lang tong x plus 2 squared minus x squared na naka-squared pa. From yung limits natin, since magmo-move tayo along x-axis, kunin lang natin yung sa points of intersection. Since mag-start tayo dito, ang coordinates natin dyan are negative 1, 1. And then, yung sa kabilang part, yung sa dulo naman dito is 2 and 4. So, ang limits natin, titignan lang natin yan, is yung sa x-axis. From negative 1 to positive 2. So, simplify na lang natin. Meron tayong pi from negative 1 to positive 2. So, ayusin muna natin yung equation sa loob. X squared minus or plus 2x plus 4 minus x raised to 4 dx. Then, apply na natin yung integration. Meron tayong pi. So, magiging lang tong x cubed over 3 plus 2x squared over 2. So, magiging x squared na to. Plus 4x minus x raised to 5 over 5. So, from negative 1 to positive. So, then, calculate na lang natin. So, pwedeng i-calc na lang ulit natin. So, meron tayong x cubed over 3.
then plus x squared plus 4x minus x raised to 5 over 5. So, calc lang from negative, start tayo sa upper limit, so 2. So, meron tayong 124 over 15. Then, minus, sa lower limit naman, lower limit natin is negative 1. So, negative 47 over 15. So, ayusin lang natin. Magpa-positive lang naman yan. So, meron tayong 124 over 15 plus or minus pala yung so 57 over 5. Makukuha natin is 57 over 5 pi cubic units. So, ito yung final answer na. So, check lang natin if tama yung nakuha nating sagot. So, ayan. Teka lang. Mali pa yung pagkaka-expand ko. So, dito sa part na to, x squared plus 4x dapat. So, yung integration nito is, meron pa 2x squared. So, mali niyan to. Mali yung part na to. So, calculate na lang. Magkakaroon pa tayo ng 2 dito. So, calc, positive 2. Ang makukuha is 184 over 15 minus yung sa lower limit naman. So, calc negative 1. So, negative 32 over 15. So, para sa final answer, again, meron tayong 184 over 15 minus yung answer kanina. So, 72 over 5 pi cubic units. So, ito yung final answer mo. So, using this method. So, ayan.